Buksan mo, magpapa-full tank ako. Galing. Gasolina para sa'yo. Yan. No, aside from pagiging teacher or ng pagiging school principal, you are now giving good vibes sa ating mga Yes. followers, no? Alam niyo po ba, nakakasulat ako ng kanta 3 to 5 minutes. Ganon kabilis, no? Si Sir Art B gumawa ng kanta. Kasi I have 4 original songs din na nakalabas na rin sa Spotify. Wow! Galing ah! Sir Art B, no? Ang lalim nung kanta. Saan ka naguhugot noon? Ano inspirasyon mo doon? Siguro, sir, ang inspirasyon ko is yung mga moments na nagsimula ako. Okay. Kasi I started zero. I started parang kumbaga trash, no? Ang dami din ko ring napagdaanan, sir, no? The bottom line, no, ng why we are living here on earth, no, is to work with humility still and with gusto, with passion. Pero nung 100 na, ang dami ng mga bashers, ang dami ng mga negative. How do you handle yung mga negative bashers na yan or negative feedbacks? Dumadaan lang siya, Sir Art, sa puso at sa isip ko. Hindi ko pinapansin. Parang minamani lang, parang ganon. Galing din kami sa family talaga na hindi yun nakakaangat, no? We strive and talagang we prayed, yun. And ALAS naman, we victor. Every day as an opportunity to grow more, to work more, yun, balikan natin yung aking mantra. To work more with humility and gusto. What's up mga kabidyo? Panibagong araw, panibagong kwento ang ihahatid natin. Welcome sa pinakabagong segment ng Kabidyo Stories, ang Kabidyo Spotlight. Mga kabidyo, welcome to our show. This is the pilot episode of Kabidyo Spotlight. This is a new segment of Kabidyo Stories YouTube channel na kung saan mga inspiring people sa iba't ibang larangan ang ating makakasama, makakakwentuhan, at magbabahagi ng kanilang buhay na tiyak na kapupulutan ng aral at inspirasyon. Ngayong araw, sa ating first episode, makakasama natin ang tinaguriang The Singing Principal, vlogger and composer ng Tarlac na may over 241 Facebook followers na laging naghahatid ng good vibes. Let's welcome Sir Art B. Samson. Sir Art B, welcome to our show. Kamusta po kayo? Yes, so maraming salamat, Sir Art, no, sa pagkakataon na ako yung unang mai-feature nyo sa pilot episode ng Spotlight. Masaya naman. At syempre mga ka-video, no, tayo po nagpapasalamat kay Sir Art B despite the busy schedule sa pagiging principal at iba't ibang mga programs and trainings na inaatinan ninyo, napag-paunlakan nyo pa rin po ako ngayong araw na ito. My opportunity as well, sir, and I'm so thankful, no, na mabigyan ako ng pagkakataon na ma-share naman some of my ulterior siguro mga knowledge and skills na pwede nating maihugot sa ating mga manunood ngayon. Yes, Sir Art B, no? Si Sir Art B, kung hindi nyo po natatanong, gaya ng nabanggit natin kanina, talagang singer, composer, at principal. Sir Art B, paano mo na pagsasabay-sabay yung ganong activity? Time management lang, Sir Art, no? So, naka-data na yan, nakaayos na yan kung ano yung mga gagawin natin sa sunod-sunod na araw. Kunwari, 1 week siya, Lunes, naka-data na, naka-plan na kung ano yung gagawin ko on that day. Then, Martes hanggang Linggo, sunod-sunod na. Kaya, kahit man busy, nandun na yung mga task na gagawin mo. Kumbaga, you are practicing time management. Yes, opo. Sir, paano ba to? Paano ka ba nagsimula maging content creator? Paano ka naging composer? Paano nagsimula ang vlogging career mo? I'm so thankful actually, Sir Art, yung pandemic time or pandemic era. Doon, alam naman natin, during the time of pandemic, talagang ang mga tao, boring, nabobore sila, no? And mag-isip ka ng mga bagay-bagay na maging productive. Ano naisip ko, gagawa na lang ako ng kanta. Nagsimula kasi ito, Sir Art, nung during the time of pandemic, during the period of enrollment. So, di ba, bawal muna lumabas ang mga bata at talagang yung pag-aaral ay naantala, no? Bawal po ang paglabas nila, no?
may teacher na nag-ask sa akin kung tinanong niya about kung paano na yung scheme ng enrollment. So may lumabas naman na memorandum regarding the enrollment. So sunod-sunod ang mga nagchat-chat sa akin, paulit-ulit ko na lang sinasagot. So ano kayang gagawin ko para minsanan na lang ang pagsagot ko sa mga tanong galing sa mga teachers and galing sa mga parents. Yun, binasa ko yung buong memorandum. Why not kaya kung kakantahin ko na lang? Gagawan mo ng kanta. Gawan ko na lang ng kanta. Yun, since nagawan ko na ng lyrics yung kanta para maging productive at maging eye-catching at ear-catching. Yes. Yun, gumamit ako ng song ni Yoyoy Villame, yung mag-exercise tayo tuwing umaga. Yun yung nilapat ko na kanta, na tono doon sa ginawa kong kanta. And yun, in-upload ko using yung laman ng memorandum. Then, pagising ko in the morning, so naintindihan na ng mga parents at ng mga teachers. Then, pagising ko, nagchat-chat na ang DepEd Central. Yes. Yan, and gusto na nilang i-adapt ang kanta para daw mas mabilis na maintindihan na ng mga magulang. Kasi ang dami na rin mga nagtatanong kasi, sir, kung paano ba yung sistema ng enrollment sa panahon na yon. Ang galing, no? Could you still remember the lyrics? Kumbaga yung mga first liner niya? Yes po. Sige nga, pwede ba natin marinig? Ito po yung song ng enrollment jingle sa tune ng Yoyoy Villames, Mag-Exercise. I-enroll na ang anak mga magulang, inyo lang tandaan. Mag-enroll na ang anak mga magulang. Yun po ang kanyang... Wow! Parang, kasi novelty yung kanta niya. Opo, novelty song. Kasi siya. everyone can relate, naiintindihan nila yung rhythm, yung melody, at nilagyan mo pa ng lyrics na mas maiintindihan nila at makaka-relate sila. Sir Art B, no, in a serious note, nung bata ka ba, ano ba yung pangarap mo? Nung bata ako, Sir Art, dalawa ang pinagpipilian ko. Journalism and teacher. Yung sa teaching, because I want to follow the step of my father. Okay. Retired din siyang school principal. And meron din akong kuya kasi na teacher. So yun, yung pangalawa naman po is yung journalism. Okay. Pangarap ko talaga na maging reporter balang araw. Yan. Okay. Actually, I took journalism din, one sem, pero I stopped. Why? Kasi that time kasi, sabay-sabay yung si ate at kuya ko na nag-aaral ng college. Kaya sinabi ko sa mga magulang ko, mag-education na lang ako. Since sa education naman siguro, sabi ko noon, ay maprapractice ko din ang journalism. And hindi naman ako nagkamali, sir. Kasi during the time na classroom teacher ako po ay winning coach, regional winning coach ng radio broadcasting and script writing. Wow, you still apply, no? I applied as well din yung pagiging reporter. Ang galing naman. So, well-versed, di ba? At the same time, multi-talented ditong si Sir Art B, no? Sir Art B, ilan ba kayo magkakapatid? Apat po kami, sir. Pang ilan ka? Ako po yung bunso sa apat na magkakapatid. Oh, talagang blessed na blessed talaga yung mga bunso dyan, no? Apo. Do you agree with that? Opo, I do agree. And, so, bago ka napadpad sa teaching, meron ka bang trabaho before? Or eto na yung talagang first career mo? Pagka-graduate mo? Pagka-graduate ko po, teaching talaga ang first career ko na. Pero, sa private school muna. Siyempre, Nagturo po yes. ako almost 6 years sa private school. Then after teaching sa private school, I tried my luck sa Department of Education. And then? Yun naman. Pinalad? Pinalad. Wow. So, Pinalad parang how naman. many years ka na nasa DepEd, nasa teaching profession? Magfo 14 years na ako. 4 years as a classroom teacher. Then I tried my luck sa head teacher. Nag-rank 1 naman ako. Then naging HT1. Then after 2 years, I tried my luck again na magpa-rank. Then naging HT3. Then after 2 years then, through hindi na kasi ako nag-exam ng NASH. Kasi
on that time kasi gusto kong mag-try ng national exam for principal. Kulang pa kasi ako ng 11 days. Kaya hindi ako pinayagan. Kaya sabi ng division office, I tried my luck na lang through yung mga accomplishments ko and yung mga achievements. Yes. So, kitang-kita naman Sir Art B, no? Kasi lagi nating napapanood si Sir Art B, pinupost niya sa kanya social media, parang kabilis ng paglago niya. Parang nung nakaraan, head teacher, yun, school principal na. You are now school principal. School principal 3. Wow. Kapo-promote ko po 2 weeks ago. Wow, congratulations, no? Ang galing. So, ano yan, sir? Kumusta naman yung pamilya ninyo? I mean, yung kabuhayan ninyo. Then, what makes you inspired to become though I know you're yung magulang mo is dati ring nasa teaching profession. So, what makes you decided na ito yung i-pursue mo? Since I was a child kasi, Sir Art, talagang I want to be the epitome of motivation and sharing knowledge to the young minds. Gusto ko talagang makapag-share ng aking simple knowledge sa young minds. Yon. Pangarap ko talagang magturo, pangarap ko talagang magbigay ng inspirasyon, pangarap ko talagang magbigay ng bagong kaalaman sa kabataan. And yun, I am so happy today na at least na nararamdaman at nagagawa ko na. And now, no, aside from pagiging teacher or ng pagiging school principal, you are now giving good vibes sa ating mga followers, no? And lahat talagang napapaindak sa mga ginagawa mo. Alam mo, natutuwa ako ng mga ka-video, no? Last na nagawa ni Sir yung related doon sa current events ngayon. Yung taas ng gasolina. Opo. Yung buksan mo, magpapa-full tank ako. Buksan mo, magpapa-full tank ako. Ikaw lang talaga gumagawa, no? How did you write your lyrics? Actually, Sir Art, I'm so thankful to our God Almighty kasi sa knowledge and sa talent na binigay niya sa akin. Alam niyo po ba, nakakasulat ako ng kanta 3 to 5 minutes. Wow! 3 to 5 minutes kapag nasa mood ako especially, nakakagawa ako ng kanta. So yun, yung ginawa ko pong kanta na buksan mo, magpapa-full tank ako. Kasi yung kino-consider ko po sa aking content, Sir Art, is number 1, is yung kung ano yung recent na topics. Current events. Okay. Doon ako tumututok. Doon yung hinuhugutan ko. Yes. Plus, kung ano yung trend naman, o trending na song naman, doon din ako humuhugot. Yes. Yan. So yun. And I'm so thankful naman sa aking mga 241 followers. Ang bilis! Ang bilis po. Kasi parang nag-100 ka, tapos naging 120, 150, tapos 200, ngayon 241. Susun siguro magiging 300 na Kaya yan. sana nga po. Buksan mo, magpapa-full tank ako. Gasolina para sa'yo. Ano pang gusto mong gawin mo para mapag-buksan mo? Ayan no mga ka-video, no? So ang ganda ng kwento ni Sir Art B na school principal. How did you juggle those kumbaga aside from the time management, pag-uwi mo ng bahay pagkatapos dito sa school, anong pinagkakabalan mo? Doon sa bahay, since dalawa lang kami kasi ni mother na lang na nandun, plus yung dalawa naming pamangkin, kasi yung mga kapatid ko po ay nasa ibang bansa na lahat sila. So yun, ako yung tumatayong breadwinner, ako yung tumatayong nanay, tatay, ate, kuya doon sa bahay. Yung mga usual household chores, yun, ginagawa ko po yun. Yes. Kapag medyo stress, nagiging stress reliever ko yung pagkanta, paggawa ng kanta. And chatting with friends and doing some innovations and researches. Yun talaga, doon ako tumututok. Nasa academe pa rin? Opo. Kasi yun po yung parang stress reliever ko kasi, Sir Art Hindi ko nararamdaman yung pagod. Kung yun ang iniisip ko. Doon sa mga nagawa mong mga kanta, ano yung pinaka-paborito mo? Yung ginawa ko, sa lahat ng mga ginawa ko pong kanta, na original songs po ba? Yes, Or, yung original. Lahat kasi ng- I have 4 original songs din na nakalabas na rin sa Spotify. Wow! Galing Opo. Talagang ano yan, talagang Original songs ko po yun. gawang-gawa mo talaga. Opo. Okay. Doon sa mga recent na... Sa mga recent
Sige, dalawang, kwan na lang, sir. O sige, pagbibigyan kita. Isa lang ang tanong ko eh. Sige, dalawa. Opo, Okay, go dalawa. ahead. Kasi yung isa, galing sa aking original song. Okay. At yung isa, doon sa mga parody songs. Okay. Sige po. Sa aking, in terms of parody songs po, sa parody songs, ang pinaka gusto ko siguro is yung recent, yung buksan mo, magpapa-full tank ako. Kasi Dala, saglit. Hindi kita palalagpasin na hindi mo kakantahin yan. Sige, pagbigyan muna natin ang ating mga viewers. Baka sige pwedeng po. makarinig ng konting lines dyan. buksan mo, magpapa-full tank ako. Galing. Gasolina para sa'yo. Yan po. Ang dami nakaka-relate niyan. Opo. Even me, kasi syempre, we are now experiencing global crisis. Pagdating sa energy, sa gasolina, talagang ramdam na mga kapwa natin mga Pilipino. Opo, tama. Yung taas ng gasolina, taas ng krudo, and you made that song, medyo naging lighter Opo. yung issue. And then the other one, The other one po, sa aking mga original songs naman, doon sa Ikaw Pa Rin siguro, my first single. Kasi yun po ay ginamit ng mga iba't ibang top-rated indie films kasi, ang aking song na yun. Kaya yun yung pinaka-paborito ko sa 4 na songs na aking ginawa. Produced po, shout out sir, Yes. produced by the Prom D, and dalawa kasi ang aking recording studio. Ang Prom D and Ditong Music. And shout out din sa arranger ko, si Sir Jeron Rombawa. wow, talagang kompletong-kompleto na, full house. Opo. Pwede bang marinig yan? Yung paborito mo na yan. Sige po. Mula noon hanggang ngayon, pangarap lang pala, hindi pa rin magsasawang magmamahal at magbibigay, aasa pa rin, ngunit iiyak muli dahil hanggang ngayon ikaw pa rin. Wow, galing! Sir Art B, no? Ang lalim nung kanta. Saan ka naguhugot noon? Ano inspirasyon mo doon? Siguro, sir, ang inspirasyon ko is yung mga moments na nagsimula ako. Okay. Kasi I started zero. I started parang kumbaga trash, no? Ang dami din ko ring napagdaanan, sir, no? Bago po. Trash? Basura? Yes. Bakit? Kasi Ganyan ba yung sinasabi sa'yo noon? before, talagang dumaan din ako, sir, sa maraming pagsubok sa personal na buhay at sa buhay ng pamilya, na sir. Talagang galing din kami sa family talaga na hindi yun nakakaangat, no? So we strive and talagang we prayed, yun. And ALAS naman. We victor. Wow. Speechless ako doon, Sir Art B. Nakaka-relate ako doon. Lahat naman may pinagdadaanan. Opo. Even sa pamilya, no, ng bawat Pilipino. And a good thing is that now you are now reaping the fruit of your labor. Ngayon, no, na you are giving good vibes sa ating mga ka-video. Ano ba ang puso ni Sir Art B ngayon? Masaya ba? Paano ba? May lungkot ba? Happiness, sir. Happiness. Pero yun nga, yung mantra ko kasi is still continue to work with humility and gusto. Yun naman kasi sa akin, Sir Art, yung sikreto ng success eh. Ang opportunity, ang position, ang designation, pangalan lang yan na nakamarka sa iyong pangalan. It's on the title. Yes, it's on the title. No? But the bottom line, no, ng why we are living here on earth, no, is to work with humility still and with gusto, with passion, no? Yes. With fervor. Gawin mo pa rin kung ano talaga yung talagang trabaho natin dito sa mundo. Yung tumulong, magbigay ng inspirasyon at ibigay ang iyong kakayahan para ang lahat din, ang yung mga kasama mo din na nasa baba ay matutulungan mo din na maitaas. yes, you said a while ago, success, no? How you define success naman, on your perspective? On my perspective, Sir Art, success means humility. They are intertwined. Ganda nun, no? Yung iba kasi, pag sabi mo success, medyo mapagpataas na, no? Yes. Ikaw ba? With humility?
hindi naman sa pagbubuhat mo ng bangko, Sir Art, no? Ah, 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 madami na rin akong mga na-achieve na mga accomplishments and achievements na sa palagay ko mahirap yun kunin, no? Mahirap tumbasan. Mahirap tumbasan at mahirap makuha yung mga recognition siguro Yes. na nakamtan ko. Pero sa akin, hindi ko kasi yun nararamdaman na parang it's a summum bonum eh. Hindi po. But this is only a blessing. This is an opportunity for you to work more. Yes. It's an opportunity for you to achieve more, Yes. to inspire more. Yes, yun yung gusto natin. Yun po kasi. Yes. Sir, despite all those success, no? All those recognitions and awards you receive, ano ba ang sekreto ni Sir Art B? Na nami-maintain yung masaya, naghahatid ng good vibes, ng inspirasyon sa mga ka-video natin, sa mga viewers natin. Ano po ba ang sikreto ng Art B, no? It's siguro, Sir Art, it's more on giving thanks and recognition always to our God Almighty. Okay. Siya lang naman talaga Of course. ang dahilan ng lahat ng mga ito. Hindi ko nakakalimutang magpasalamat araw-araw, maganda man ang nangyari or hindi maganda ang nangyari sa'yo. Every day is a Every blessing. day is a blessing. Yun nga po. Correct. And every day as an opportunity to grow more, to work more, yun, balikan natin yung aking mantra. To work more with humility and gusto. Gusto ko yan. Yan, sir. Sir, bilang content creator, no, do you encounter bashers? Meron ka rin bang mga nare-receive na natatanggap na mga negative feedbacks? Yes, tama po, Sir Art. Nung napansin ko, nung nasa 2 digits pa lang yung bilang ng mga followers Hindi ka pa nila ko. pinapansin? Hindi pa ako pinapansin. Pero nung 100 na, ang dami ng mga bashers, ang dami ng mga negativities. Like, ang pangit naman ng boses niya. Hindi naman maganda yung boses niya. Mukhang parang hindi niya nakuha yung part na yon, yung mga ganon. Yung mga ngayon. So bakit ganon nagpapapansin mga ganon, mga negativities. Pero dumadaan lang siya, Sir Art. Hindi ko siya kino-consider na parang an opportunity for you na hindi ka na ma-motivate, kundi the manner of logotherapy, binabaliktad natin, no? Okay. Yun yung parang ginagawa kong parang motivation more. Yeah. Siguro may pinagdaraanan yung Correct, tao correct, ko. oo. Or siguro gusto rin niya yung ginagawa ko, kaya gumagawa lang siya ng negative reaction on that. Bakit mapapansin? Yes. Ayan, di naman nakaiba sa atin yan. Lahat naman ng mga influencers and vloggers, nakakaranas yan ng mga negative bashing. No? Pero how do you handle yung mga negative bashers na yan or negative feedbacks? Dumadaan lang siya, Sir Art, sa puso at sa isip ko. Hindi ko pinapansin. Parang minamani lang, parang ganon. Kasi pag binibigyan mo, pag tinatambayan mo kasi yon, maapektuhan yung pang-araw-araw na routine mo. Sir Yes, Art. so I agree with that, no? Kasi tayo, content creator din tayo. And we receive, out of 100, mga 5%, meron din Yes. namang mga ganon. Majority is 95% positive Yes, feedbacks. opo. Doon na lang tayo mag-focus. Diba? Kaysa mag-delve ka, bigyan mo ng attention yung mga negative bashing na yan, move on. Yes, move on. Diba? Anong message mo sa mga negative bashers? Yan, sa mga negative bashers natin yan out there, no? Move on. Kayo po ang move on din siguro, no? Respect, yung word nating respect, Correct. i-inculcate and imbued nila siguro sa puso at sa isipan nila. Yes. Sir Art B, no? For how many years that you are existed on Earth? I don't want to ask your age. Para magkaedad lang ata tayo eh. Ano yung biggest lesson in life na masasabi mo na ito yung nagbigay sa iyo ng opportunity to grow, na ma-achieve itong mga success sa buhay mo? Yes, thank you for that question, Sir Art. Siguro ang hashtag ko on that is love the people around you. Respect the people around you. Especially, I am a school principal, Sir Art. No? Yes. Kailangan talaga namin ng stakeholder. Kaya meron po akong Project Paspas.
Okay. What it does That is mean? an innovation, yung paigtingin ang samahan ng paaralan at stakeholder. Wow. Paspas. Parang Yes. narinig ko yan sa isang bayan dito sa Tarlac. I'm more on loving my school partner, my Okay. teachers, Yes. my students, the parents, the stakeholders. Kasi whether you like it or you like it, Correct. Parang, sila kasi yung partner mo always. as ano naman, as an individual, kumbaga, ikaw ngayon, na nandito ka na sa poder mo ngayon. You have 241 followers, 241,000. Parang, parang significant na things na gusto mong mangyari. Siguro I want to expand more my horizon. I want to know more. I want to ask more. Ganun. Gusto ko pang ma-experience ang mga ibang mga bagay-bagay pa. Yung sinasabi nating sikreto talaga ng isang masasabi nating totoong buhay, na totoong laban ng buhay. Yes. Siguro sa akin, sir, hindi ko pa siguro na-experience yung mga ibang segment ng buhay. Yes. Mm, There's more to come. Yes, there's more to come, and I am excited to experience those other experiences. Akala ko you're born ready. You're born ready. Yung iba kasi, I was born ready. Ayan. So, ganun naman. Kasi sa buhay natin, may mga unexpected na twists and turns. Yes po. Di ba? Pero you're ready. Yes, I'm ready, sir. Sa mga plot twist sa buhay. Wow, parang pelikula lang talaga ang ano na. Sir, dahil mahilig kang kumanta, mahilig kang gumawa ng kanta, kung gagawa ka ng kanta, kanino mo i-dedicate? Kung gagawa ko ng kanta, Sir Art, I am dedicating the song sa aking sarili, of course. Okay, and do you have lyrics in mind? Na kahit few lines? Sige. Parang kanta ng ano mo, ng buhay mo? Siguro. Sige, meron po. Can you, share? Sige. Meron na ring tono. Oh, kabilis na. Ganon kabilis, no? Si Sir Art B gumawa ng kanta. Okay. Sige. Ang title niya siguro is Be Art B. Sige. This is the tune and this is the lyrics. Marami ng pagsubok na dinaanan sa buhay. Marami ng pag-asa at tagumpay. Be motivated, be lovable, be Art B. Galing. B Art B. Ayan. Parang B, tapos yung pangalan mo kasi Art B. Art eh. B. Ayan. Saan ba kinuha yung pangalan mo? Galing po yan sa pangalan ng mga parents ko, sir. Art, Arturo, then B is Ruby. Yan, Arturo and Ruby. Ayan, di mo na itatanong, Arturo din ako. Ay, wow! Katukayo. Arturo, and I'm proud of my name. Kaya nung nakita ko yung pangalan mo, Art B, ayan. Magkakasundo kami nito. Alright, so bago po tayo magtapos mga ka-video, hindi natin palalagpasin ng ating bisita ay hindi umabot sa tinatawag nating You're on the Spot. Sir Art B, you're on the spot. Yes. Tatanungin kita ng mga bagay at ang sagot mo lang kung ano yung tatanong ko, then at bakit. Yes. Alright, so Sir Art B, isang mabilis. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magiging hayop, ano ka at bakit? Aso. Yun, ako isang aso. Kasi gusto kong alagaan yung aking mga kaibigan, yung aking pamilya, yung aking tahanan. Para aso loyal. Yes, O very kung pagkain. Pagkain, pagkain ako po ay isang itlog. Bakit? Yan, maprotina. Wow. Punong-puno ng energy. Lalo sa morning, nagpapalakas sa mga tao. How about prutas? Prutas, I'm more on apple. Okay. Mansanas. Isang sweet apple. Kung dessert? Dessert, ice cream. Bakit? Ice cream na ube. Yan. Wow, paborito natin yan. Yes. And finally, kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging artista, sino ka? Yan, artista. Of course, my name, Art B, Sir Art. No? Yun. Ayan. Ano yan? Leading role ba yan? Or singer? Or what? Singer, composer, vlogger, influencer, and sikat na educator. Wow. All around. Ayan. Sir Art B, I would like to ask your message sa ating mga kababayan na magbigay ng mensahe
sa mga estudyante natin, sa mga kabataan natin, and sa lahat ng ating mga viewers sa ating YouTube channel. Okay? So, unang-una po, I would like to extend my warmest thanks, of course, to Sir Art, no? Sa opportunity na maging bisita, of course, sa pilot episode, no? Ng kanyang a video story, yung Spot Life, no? Yan. So, thank you, Sir Art, no? And shout out sa ating mga kaibigan, ating mga kasamahan dito sa San Agustin Integrated School, no? Maraming salamat sa pagsuporta natin sa eskwelahan, no? Na ang ating pinakamantra naman is yung paspasais just for the giving quality of education sa ating mga learners. Maraming salamat din sa ating SDO Tarlac Province, no? Sa pangunguna ng ating Regional Director Sir Aquino, sa lahat ng mga nagtatrabaho sa SDO Tarlac Province. Sa San Manuel District, sa pangunguna ng ating supervisor, si Dr. Romel Reginaldo. And of course, sa ating number 1 na stakeholder sa San Agustin Integrated School, ang ating mahal na Mayora. Hello, Mayor Doña Tesoro. Kasama ang ating Vice Mayor, si Attorney Sir Benjamin Tesoro. Pati na rin ang kapitan, si Kapitan Arnel Esquivel. 10 ng mga sumusuporta at nagmamahal sa ating singing principal ng Tarlac, Dr. Art B. Samson. Maraming salamat. Wow! Ayan. Uy, mga followers mo. Yan, sa ating mga 41,000 followers and counting. No? Yes. Madadagdagan pa yan. Yes, madadagdagan pa po ito. No? Maraming salamat sa pagsuporta at pagbibigay ng mga inspirasyon pa sa akin na mas gagalingan pa lalo at makapagbibigay pa ng good vibes at happiness sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Alright, Sir Art P, maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong kwento at buhay. Mga kabidyo, abangan muli ang Video Spotlight sa Video Stories YouTube channel para sa makabuluhang kwentuhan ng buhay, pag-asa at inspirasyon. Because your life has its own spotlight.